Good morning na tayo mga diputa. Ay Friday na ngayon, dida. Ay mamaya may chika ako dida. May chika ako sa'yo, kaya magkape muna ako ha, wait lang. Init, na masarap. Alam mo naman ang init, talagang masarap yan, diday. Kaya may chika ako sa iyo, diday. Kasi alam mo naman, umaga ngayon, kaya habang nagkakape, kailangan may chismisan tayo para hindi tayo, katambay lang walang kwenta. Oo. Kahit naman na sino, kasi siguro kahit ikaw, di ba pag nasa company, mahilig talaga tayo kapag tropa-tropa. Masaya naman talaga kapag tropa. Kasi kahit sobrang pagod tayo sa company, masaya tayo kasi nga, andyan lang sa paligid natin ng mga katropa. Di ba, chika doon. Masaya, di ba? Ayun ang masaya talaga pagdating sa company. So, etong si Boylet, mahilig talaga siya naging tropa. Tapos ang gwapo niya, magwapo siya, tapos mabait, never siya naging mayabang. Kumbaga, yung kanyang itsura, never siyang nagpush na, pogi ako, pogi ganito, pogi. Hindi, never niya pinupush ang sarili niya bilang isang masayang, magandang lalaki. Kaya napakabait niya. Kaya maraming tao sa katrabaho ay nagiging tropa niya. Parang friend, tapos magbabadi-badi, alam mo, pag-badi-badi, pagdating sa bahay, di ba? So, join lang siya ng join. Kapag ay after ng trabaho, nakikipag-join para maging masaya rin siya bilang kasi siya yung taong feeling niya, tawag doon, para feeling kasi niya, sa sarili niya, pangit siya. Parang feeling niya kapag merong makikipag-chismis na babae sa kanya, never nakikipag-usap sa kanya. Kaya natatakot siya kung ano bang problema niya, kung mukha ba niya, kung ang problema ba, or ano. Yon, ang ending, hindi kasi alam ng mga girl lalo na napaka-bokeh talaga ng batang ito. Pogi niya talaga. Tapos mabait siya. Kaya kung tahimik kasi siya, kaya walang masyadong kumakipag-usap sa kanya. Hindi ba kailangan kayo magpupush na makipag-usap sa kanya bago siya makipag-chismisan. Never siya basta bumibigay na pakipag-usap, ganun. So, dumami ang kanyang kaibigan. So, kahit siya mapadaan-daan sa company, ang dami nagkaka-chismis sa kanya pakipag-usap. Kasi nga, napakagwapo niya bilang tao, bilang lalaki, napaka-pogi niya talaga. Tsaka mabait, never siya naging mayabang. Ayun, itong batang ko, never din niya naging naalaan. Never man lang niya napansin na hindi naman mga galit sa kanya. Meron naman hindi mga nagayabangan sa kanya kasi wapo nga siya. Napakatahimik pa niyang lalaki. So, hanggang sa halos lahat binabadi-badi niya para maging kaibigan. Kaso, ang ending, dumating sa point na yung mga nakakaibigan niya, nagkakagusto sa kanya. Sa kanya naman, okay lang naman na magkagusto, pero never na mapupush mo siya na magkaroon siyang karelasyon sa mga tropa niya. Hindi dahil, naintindihan mo na. Kasi alam mo, dumating sa point ng mga karamihan din, tropa, na meron din mga kasamang girl lalo, mga bakla. Oo, hindi naman mga ganong pangit. Mabait din ang mga bakla. Sobrang bait. Mabait din, tapos maganda. Oo, hindi mo mapansin na, basta ang gaganda, sobrang gaganda ng mga bakla na to. Tapos siya, sobrang pogi niya. Kaya ang dami nagkakagusto sa kanyang mga bakla. Pero, kumbaga, siya nakikipag kaibigan sa mga katrabaho kasi gusto niya maging masaya ang kanyang araw-araw na napasok siya sa company kasi sobrang pagod. At least nandiyan sa paligid na mapunta, marami nakaka-chismis, nakaka-usap. Dumating lang sa point na siya na mismo ang umiwas na naman. Kasi hindi naman kasi lahat ng lalaki talagang game na game sa mga bawat na lampungan. Siya mismo na kahit na marami niya naging kaibigan, never niyang magkagusto talaga ng less ng bakla. Mahilig siya makipag best friend, makipag-kaibigan, pero sinisira ang kanyang relasyon bilang isang kaibigan kasi ayaw niyang magkagusto kahit simulat sa pool ng mga bakla. Ayaw niya. Kumbaga para sa kanya, nire-respeto rin niya. Kumbaga parang babae, nire-respeto niya, never niya binabastos sa mga naging nakakasalubong o nakakasama niyang trabaho o nagiging kaibigan niya mga bakla kahit magaganda. Never ba niyang binigyan ng bastos. Kasi nga mahal na mahal niya mga naging kaibigan. Para sa kanya, di bali lang din siya magkaroon ng karelasyon, especially kung bakla, never talaga siya magkakarelasyon kasi ayaw niya. Pero minamahal niya bilang kaibigan, binibigay niya lahat ng responsibilidad, maging masaya, maging maganda ang samahan nila bilang magkakaibigan. Yun, inamin niya sa bakla na maganda ang pagiging magkaibigan natin, mahal din naman kita bilang kaibigan, pero never mo ako mapush o mapipili na mahal mo ako pero hindi kita mamahalin ng bilang relasyon. Yun, kumbaga para sa kanya, mahal na mahal niya ito pa niya, kasi nga, kaibigan niya. Kahit na, kung sabihin na sobrang ganda ng bakla kasi nga mahal na mahal din siya ng Boylet, kaso hindi niya maibigay ang dapat na gustong ibigay. Ganun kahit sino naman sigurong lalaki, hindi naman lahat. Meron din naman mga bakla na hindi ganun lahat na talagang push kung makipag pinupush nila na maging karelasyon yung lalaki na gustong-gusto niya. Yun. Meron talaga mga ewan ko sa mga bakla, ewan ko ba naman sa hindi naman masabi kahit naman sa company, diba? Hindi natin maiwasan mga kalandian nila lalo pag nagkainuman na, Diyos mo, napungan na yan. Yan ang ibig sabihin na bilang pagkakaibigan, bilang magkatrabaho, bilang magkatropa, dapat maging wag sirain kasi napakahirap ng isang bilang kaibigan o isang katropa o isang katrabaho, napahirap pag yan ay dinown mo ang isang relasyon. Diba naman kapag sira ang relasyon sa bilang jowa or wag lang pagiging kaibigan o tropa. Yun. Friend is friend. Kaya yun si Boylet na sobrang pogi na alam niya mismo na marami kagusto kanya mga bakla, na magaganda naman yung mga bakla, na minamahal talaga siya ng mga bakla pero never niya na-respeto. Kasi alam niya, kaibigan kita, mahal kita bilang respeto, bilang kahit na hindi ka babae, tropa pa rin kita at kaibigan. Yan, friendship is friendship. Yan, I love you guys. Kaya yun, tapos na. Napachika lang ako. Kaya dahil kasi magkaka-chismisa sa company. Oo, kaloko.
Ang ganda kasi ng mga bakla. I love you guys. Good night tuloy. O sige na, good morning na tayo. Tapos na. Kaya may gala na naman tayo kung saan saan. Bye.